recorded, pinopost po natin ito sa ating website, sa Living with Meditation websites. At ito rin po ay pinapasa natin sa mga students na na-miss itong klase na to. Okay? So, at kung meron man tayong questions, no, pwede po tayong mag-jot down dito na ating questions sa ating chat box. Meron po dito sa right-hand side natin. Pwede natin isulat dyan or mag-raise tayo ng hand, no? At kung maaari lang po ay i-keep natin na naka-off ang ating audio sa mute. Okay? Para mapakinggan po natin na gusto si Sir at later po pwede tayong mag-question sa kanya. Okay po, Sir. Welcome po sa ating Saturday Community Call. Thank you, Dr. Haribol po. Thank you. Okay po. Okay, so Haribol po sa lahat and thank you very much po sa pag-attend nyo dito sa community call. And yun, so before po tayo mag-start is nais ko po muna magbigay ng humble respect sa aming spiritual teacher na nagturo po nito sa amin. And yun, thank you very much din po sa pagbigay nyo ng time dito. Okay, so yung topic po natin is yung na-fulfill ko na ba ang purpose ko sa mundo. So, or ano yung purpose ko? So ito po yung topic na pag-uusapan natin ngayon. Okay, so kasi mahirap mabuhay dito sa mundo na hindi natin alam kung ano ba talaga yung purpose natin. Okay, so sabi dito sa sa post po namin, okay, so iba-iba tayo ng paniniwala at prinsipyo at natural lang na maging maingat sa oras, pera at lakas para siguradong hindi masayang. So pero minsan napapaisip ka rin, tama nga ba ang mga paniniwala at prinsipyong sinusunod natin? So yun, so paano kung may mas malalim palang dahilan kung bakit tayo nandito? So, yun po yung natin, yung purpose natin. Ba't tayo nandito sa mundo? Okay? And ano ba yung kailangan nating gawin para maging successful yung buhay natin dito sa mundo? Okay, pag nalaman natin yung purpose natin. Okay? So, yung po natin, yung magiging purpose actually natin is magdedepende yun sa pag-identify natin kung sino tayo. Okay? So ito po yung karamihan po, nag-identify tayo na tayo yung katawan, itong material na katawan natin. So ngayon, pag nag-identify po tayo na tayo itong material na katawan, ang magiging usually purpose natin is yung kung paano maging masaya itong body natin. So, di ba, yung pinaka-purpose talaga na gusto nating mangyari sa buhay natin is maging maligaya tayo. Yun yung kagustuhan natin maging maligaya, maging successful. Yun narinig natin maging maligaya, maging successful, maraming maraming maka-appreciate sa atin, may magawa tayong tama, okay? So usually yung mga iniisip natin na mga purpose ng buhay natin is yun, okay? May magawa tayong tama, may maging successful tayo, ma-achieve natin kung ano yung pinapangarap natin, then masasabi natin na nagkaroon na ng purpose yung buhay ko. Pero dahil nga po sa hindi po natin kilala yung real identity natin, kung sino nga ba talaga tayo, doon na po nagkakaroon ng problema sa pagtahak natin sa kung ano man yung purpose and goal ng buhay natin. So ang nangyayari po, merong dalawang situation tayong pag-uusapan. Yung yung isang tao na akala niya siya yung material body. So pag yung isang person akala niya siya yung katawan, so yung mga madidetermine yung purpose niya and goal sa buhay is connected dito sa temporary na katawan natin. Okay? Yung yung fame, yung money na pag mayroon kang pera, makakapag-enjoy ka kasi magagamit mo yung pera sa pag-enjoy ng katawan mo ba. And then yung kasikatan, yung pleasure ng mind natin, okay? Na sumikat, maging respectable, maging popular, okay? So yun yung mga natin, yun yung
iniisip natin na siguro pag na-attain ko tong mga bagay na to, yun yung purpose ko dito sa mundo eh. Okay? So, and karamihan po talaga nahuhook tayo dun sa kung ano yung nakikita natin sa society natin, especially sa social media, sa kapaligiran natin. Nakikita natin na ano tayo na na mamangha tayo or humahanga tayo sa mga sikat, sa mga naging professional, naging mayaman dahil sa ano nila sa struggles nilang ginawa tapos naging successful sila materially. So maisip natin na na-achieve niya yung purpose ng buhay niya kasi naging successful na siya, nagkaroon na siya ng family, tapos nagkaroon na siya ng mga anak na talented. Okay, usually yung ano ng isip natin eh, yung purpose natin is connected dun sa pangarap natin ba? Okay? Na magkaroon ka ng ano ba ng magandang trabaho, na hindi ka masyado struggle, yung comfort ng body mo ba? Yun yung buhay natin, ini-equate natin dun sa yung purpose natin na maging maligaya. So, pero yung ano talaga, yung pag-identify natin sa katawan natin, yun yung ano ba, yun yung result nun, yung mga pinapangarap natin or nakikita natin na hinahangaan natin ng mga celebrity, na mga sikat or something na mga kung ano man na sa sports, sa business, na mga naging successful na, iniisip natin na na-achieve na nila yung purpose nila as a successful na businessman, a successful na ano yan, na athlete, a successful na musician kasi sumikat na siya, nagkaroon na siya ng followers or something na naging ano na siya eh, tinatawag na greatest of all time or GOAT na tinatawag. So, yun yung inaano natin, iniisip natin ba na yung purpose ba. So, pero ang nangyayari is kung titingnan natin, even yung mga naka-attain na nun ba, na so-called success sa material, ano ba, endeavor nila, is hindi pa rin talaga sila nakaka-experience na much deeper na happiness. Okay? So, hindi nakaka-experience pa rin sila ng suffering, nakaka-experience pa rin sila ng, yung iba nga, nadidepress pa eh. Kahit sumikat na sila, naging mayaman na sila, naging ano na, kahit hindi pa man sila laos, pero nadidepress na sila. So, kung titingnan natin, ano ba talaga yung purpose? Kay kung tatahakin ko rin yung ganong klaseng ano ba, buhay na tinahak na nila, makaka-experience din ba ako ng yung purposeful na buhay na masasabi ko na rin na magiging na-achieve ko na rin yung purpose ko ba? In which sila, nandun na sila eh. Okay. So nandun na sila sa point na yun na parang ano po. Sandali lang po. Parang Hello po, mami. Medyo mahina. Nagagaralgal po. Maayos po ba sa inyo? Sorry po to interrupt, sir. Sige po, ma'am. Ayos po ba sa inyo yung sound ni sir? Or garalgal po? Okay po yung sounds. Naririnig okay, po ng maayos. Okay po. Okay, Okay. sa lahat po? Okay, so baka ano lang. O sige. Salamat po, Okay, sir. Pasensya na po. Okay, so balik po tayo dun sa discussion. So, yun na po, yun yung akala natin na ano ba, na purpose natin. Okay? So, yung ano natin ba, yung pag na-attain na rin natin yung mga na-attain ng ibang tao, kasi usually, by ano na, ang nangyayari sa atin, tinitingala natin yung mayaman, yung matalino, yung merong talent, okay? And then yung merong ano ba, merong maraming followers. Yun yung usually or something naging ano na, naging sikat, naging napaloob na sa Guinness Book of Records, sa Nobel Prize, sa Walk of Fame, okay, ng mga celebrity. So yun yung iniisip natin na na-achieve na nila yung purpose nila kasi naging successful nila. So and then nakaka-feel tayo na ako ano ba talaga yung purpose ko? Okay, ordinaryong tao lang ako, okay?
And then wala naman akong talent, okay? So nag-struggle ako araw-araw sa pag-maintain, sa pag-survive para may makain. Tapos ano ba talaga yung purpose ng buhay, okay? So kumbaga hindi kino-compare natin yung purpose sa so-called na material success na nakikita natin sa ibang tao ba, which is sila na mga naka-attain na ron sa point na yun is hindi pa rin sila talaga nagiging maligaya. Okay? Kasi marami pa rin sa kanila ang nagiging uh, nalululong sa drugs. Okay? So nakakakumit pa rin sila ng mga hindi kanais-nais na mga gawain. Okay? And then usually yun nga, nade-depress pa rin sila, nakaka-experience pa rin sila ng emptiness. Okay? So yun yung natin ba. So, dahil nga sa nag-identify tayo, isa pa sa problema sa maling pagkakakilala sa sarili na tayo tong katawan is, etong katawan po natin is temporary lang. Okay? Ibig sabihin, yung natin, yung struggle natin na magkaroon tayo ng yung goal natin na mag-struggle tayo, yung energy natin, yung pera natin, yung facility, i-put natin dun sa pag-enjoy nitong katawan. Ang problema is yung katawan natin is temporary. 'Di ba? Hindi forever yung body natin eh. Yung katawan natin tumatanda, yung katawan natin nagkakasakit, and then ultimately masisira, mamamatay, okay? Yung body. So ngayon, nag-aano tayo ng purpose natin connected dito sa body natin. But yung body natin is yun nga, temporary lang naman siya. So, ang mangyayari dun is, paano ko na ma-achieve? Kung yung goal ko is, kagaya rin ng goal nila, yung purpose nila, paano ko na ma-achieve yung purpose ko kung na yung body ko, okay? Merong sakit, okay? Or pinanganak ako na na may kapansanan, okay? Or pinanganak akong mahirap, okay? Or pinanganak ako na na hindi matalino, walang talent, di ba? So paano ko na ma-achieve yung purpose ko ba? Okay? So makaka-experience tayo ng kalungkutan. Okay? Kasi yun na yung iniisip natin na yung purpose and goal natin is connected dito sa katawan na temporary, 'di ba? So yun yung po yung yun, and then ultimately kahit naman gawin natin, tahakin natin yung yung goal ng ibang tao na na-attain nila, magpayaman tayo, magpasikat, or something, magkaroon ng maraming facility para maging komportable yung buhay natin. At the time of death, iiwan natin to eh. And then, ultimately, yung mga nakapaligid dun sa naiwan natin na yaman, na facility, or something, yung fame na na-attain mo ba, mag-aaway-away din naman sila dun sa mo ba. Na usually, marami tayong nalalaman na nakikita sa paligid natin na yung isang tatay, successful siya na businessman, nung namatay siya, yung mga anak nag-away-away na dun sa yaman ng tatay ba. And then yung buong effort nila sa kaso, sa yung energy nila dun sa pag-attend ng mga hearing, para makuha lang yung yung yaman na naiwan ng tatay. And then ultimately, sila iiwan din lang naman nila at the time of death. So, ibig sabihin, merong, magkakaproblema tayo at hindi talaga natin malalaman yung real purpose natin once na nag-identify talaga tayo na tayo tong body na to, na temporary. And then, isa pa, nandito tayo sa temporary na mundo. Okay? Itong mundo is grabing changes na nangyayari, di ba? Okay? Sa ibang bansa, marami ng kaguluhan, di ba? Nagigera na. Sa ibang bansa, nagkakaroon na ng mga rally, ng mga riot na may mga halong yung pag nag-aanuhan na sila, may mga namamatay na sa mga rally, di ba? So maraming changes na nangyayari dito sa mundo ba, na kailangan natin na malaman kung ano ba talaga yung pinaka-purpose natin. Okay? And then yung iba naman iniisip nila, yung purpose is yung may maiwan ka dito na memory, di ba? Yung iniisip nila na pag namatay na ako ba, ituturing nila akong bayani. Okay? So ngayon, yung iba nag-isip sila na
gagawa sila ng ano ba ng something ng bagay na talagang pag na ano na sila, pag na wala na sila ano kumbaga maalala sila ng mga tao. Kaya nga nauuso yung paglagay ng mga mapatayo sila ng building, ng hospital, ilalagay yun yung pangalan. Yung street, ilalagay doon yung apelyido niya sa street, di ba? Gusto natin yun eh. And then yung Walk of Fame sa ibang bansa, sa Amerika, gusto nila malagay yung pangalan nila doon na may star tapos nandun yung pangalan nila kasi pag nawala na sila, nandun pa rin yung so-called legacy nila, di ba? Pero ultimately, yung mga tao naman dito sa mundo is makakalimutan din lang naman tayo, di ba? And then yung mga tao dito sa mundo is meron din silang sariling struggle, di ba? Hindi man yun iikot sa ano natin ba sa atin yung mundo ng ibang tao eh, okay? So, kumbaga makakalimutan tayo and then yun nga, yung mga tao is ano ba, darating yung time, mamamatay din sila, di ba? So, kumbaga yung effort natin, yung struggle natin is hindi talaga ano siya, mahirap talaga ma-attain yung or malaman yung real purpose once na nag-identify tayo na tayo itong katawan. So, ang magiging goal lang natin is mag-enjoy, yung purpose na natin is maging masaya, mag-enjoy sa material enjoyment nitong katawan and then yung mga loved ones natin, gusto rin natin sila mag-enjoy similarly na kapareho natin ba? Materially. Okay? So, and then ultimately, masisira yung mga katawan natin, di ba? And then yun, makaka-experience tayo ng ano ba? Separation sa bawat isa, masasaktan tayo. Then yun na yun yung ano ba? Problema, magsasuffer na naman tayo ba? So hindi na ano yung ano ba? Nabibigyan ng real solution yung ano ba? Yung purpose natin na maski even yung purpose natin is makatulong sa ibang tao. And kung alam natin na tayo na kung ang alam lang natin is tayo tong katawan, yung ibang tao siya yung katawan, 'di ba? Tapos ang kaya lang natin talagang may tulong sa kanila materially, which is hindi naman talaga makapagbibigay ng real na solution sa suffering natin dito sa mundo. Okay? So, eto na po yung isa pang pag-uusapan natin. Yung purpose and goal naman in relation sa pag-identify mo na yung real identity mo as a spirit soul, di ba? So dito po sa Living with Meditation, yung isa po sa pinaka-main na tinuturo namin is that yung real identity natin that we are spiritual in essence. Tayo po yung soul na temporary na nandito sa katawan. So ibig sabihin po, temporary tayong nandito sa body natin, kumbaga, tayo yung gumagamit ng temporary na katawan. So ibig sabihin yung spirit soul actually is eternal. So ibig sabihin eternal tayo. Wala tayong kamatayan. So hindi tayo mag-i-stop kay mawawala pag nawala na tong body natin, di ba? So kumbaga mag-exist pa rin tayo. Kumbaga, eternal tayo, walang kamatayan. So ngayon, kung yung goal mo is nakadikit lang dito sa lifespan nitong material na katawan, di ba? So ibig sabihin, ano lang, di ba ano yung lifespan ng body natin? 70 years old or 80 years old, di ba? So kung yun lang yung alam natin na goal, talagang mag-struggle talaga tayo sa loob ng 80 or 70 years para ma-achieve mo yung goal ng buhay mo ba. Okay? And which is yung iba naman hindi naman nila na-attain yung 70 years old, yung iba 50 years old, 40 years old, 20 years old, di ba? 10 years old, di ba? So, paano malalaman natin magkakaroon ng purpose yung buhay natin? So, unang-una, kailangan po natin malaman na we are spirit, di ba? Malaman natin na we are spirit soul and then we are eternal servant of God. Okay? Mga servant po tayo ni God. We are mga friend tayo ni God. Okay? Na yung yung purpose talaga is to engage in His loving service. Okay? So mag-serve tayo sa Kanya. Okay? Sabi nga ng teacher namin is yung purpose and goal natin is to attain the perfection ng
pagmamahal kay God, okay? To attain the perfection ng ano ba, na ma-realize natin yung self-realization. Ma-realize natin kung sino nga ba talaga tayo, and then kung maano natin, malaman natin yung real function natin na we are ano ba, loving servant of God. Hindi tayo Diyos, hindi tayo yung pinaka makapangyarihan, okay? So alam natin yun, malalaman naman natin na hindi tayo yung Diyos kasi hindi natin makontrol lahat eh, di ba? Even nga yung ano eh, even for example, sometimes mag-scroll ka sa social media, makikita mo na ikaw meron kang paniniwala or idea na ito yung nararapat gawin sa Pilipinas, 'di ba? Yung ibang tao, iba rin yung gusto nila, 'di ba? Iba rin yung gusto nilang mangyari, 'di ba? So kumbaga hindi mo kaya kontrolin lahat, kay may bagyong parating, hindi mo man yun ma-stop, 'di ba? So hindi tayo yung Diyos, okay? So kumbaga kung gusto nating ano talaga maging purposeful yung buhay natin, kailangan nating ano ba, ma-realize yung real identity natin as a spirit soul, okay? Spiritual spark of God, okay? We are eternal and then temporary lang tayo dito sa mundo, okay? So itong mundo is passing siya, kagaya ng katawan natin, kagaya ng mga materials na na-attain natin or nakuha natin, yung fame or kung ano man ang mga nakapaligid sa atin na material na bagay, passing lang yun lahat. Okay? So, pero tayo is ano yan, eternal tayo. Kung ano yan, lilipas yung ano yan, yung mga yung time kay lilipas yan, yung kung ano man yung situation, yung body natin, yung mga nakapaligid sa atin, magchi-change at magchi-change talaga yun. But tayo is ano ba, eternal. So, kumbaga, kailangan nating mag-act according sa pagiging eternal natin na ano ba na eternal na spark of God. So, yung purpose natin, magkakaroon actually talaga ng ma-experience natin yung purposeful na buhay pag nag-engage tayo sa loving service kay God. For example, kailangan nating ano yan, matuwa si God sa atin. For example, isa na yun yung ano ba yung meditation process, okay? Pag nag-engage tayo sa meditation process, yung hearing and chanting of God's name, kinakanta natin, pinapakinggan natin, dinadala natin sa puso't isipan natin yung mga spiritual sound, yung mga holy names ni God, regardless kung ano man yung religious group na kinasasalihan mo, if sincere ka na maging pleasing kay God, pag sinant mo or kinanta mo yung mga pangalan niya, then makaka-experience kang spiritual happiness. And the more kang nakaka-experience ng spiritual happiness, the more na gusto mong i-share to sa iba. So ito pa yung ano yan, yung isang ma-experience mo na magkakaroon ka ng purposeful na buhay pag tinatry mo siya i-share sa iba. Kung ano man yung na-experience mo na happiness in connection sa relationship mo kay God, pag try mo yun na i-share sa ibang ano ba, sa iba, so makaka-experience kang mas lalo kang ano ba, magiging masaya, 'di ba? So and then mas lalong ma-feel mo na may purpose ka sa buhay, okay? Kasi na yun yung ginagawa mo is spiritual activity yun eh. Okay, yun yung spiritual activity mo eh. At yung ano mo yung purpose mo is makapag-introduce ka ng itong knowledge na to sa ibang tao or tumulong ka sa mga tao na ano ba nagsiserve or nag-introduce nito sa ibang tao. Yung ano ba yung spiritual knowledge or yung pag-spread ng knowledge about kay God and then about sa identity natin na we are spirit soul. Kasi yung reason lang naman talaga dahil gusto nating sumikat, gusto nating maging mayaman or something maging popular kasi actually naghahanap talaga tayo ng ano ba ng magmamahal sa atin. Gusto nating ma-appreciate tayo ng mga tao kasi iniisip natin na pag naging mayaman ako, siguro pag naging maganda ako ba, magpapa-change ako ng mukha, di ba? Gagawin ko yung mukha ko na gwapo or maganda. Siguro maraming magmamahal sa akin, di ba? Siguro pag naging mayaman ako, maraming magmamahal sa akin. So nagsisik talaga tayo ng loving relationship, which is
yun nga yung inaano natin ba na may maka-appreciate sa atin. But meron man, kumbaga, actually, pag trinade natin yun na gusto lang nating magkaroon ng ano yan, yumaman, sumikat or maging maganda, maging gwapo para lang maka-attract ka, hindi mo makukuha yung real na love ng ibang tao kasi mamahalin ka lang nila, kasi gwapo ka, kasi maganda ka, kasi sikat ka, kasi ano ka, mayaman ka ba? Okay? So kumbaga, by nature is nagsisik tayo ng loving relationship and nandun na yun. Kumbaga, yung perfection nun is mahalin mo si God, yung supreme person. Pag minahal mo yung si God ng buong puso mo, buong mong pagkatao, then ma-experience mo yung loving relationship sa Kanya, dun mafulfill yung ano natin, yung sinisik natin, hinahanap natin na ano ba na pagmamahal ng ibang tao, okay? So, kumbaga regardless na kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka gwapo, kahit hindi ka mayaman, pwede kang magkaroon ng ano ba ng ano loving relationship kay God, okay? So, and then yun, pag na achieve mo yun kay na loving relationship kay God, yung love for God, then automatic mag-spread yun sa ibang tao. Ibig sabihin, pag nalasap natin yung pagmamahal kay God, yung pure love for God, matututunan natin mahalin yung ibang tao na regardless kung ano man sila, okay? Kahit hindi sila mayaman, kahit hindi sila sikat, kahit hindi sila meron silang mga bad habits, okay? Matututunan natin silang mahalin, okay? So hindi tayo nakadepende sa material achievement, sa material na itsura, sa material fame, okay? Sa kung talented or hindi. Mag-spread yung pagmamahal towards sa lahat, okay? And then doon na yun makaka-experience tayo ng ano ba, ng real purpose kasi gusto mo silang i-introduce sa totoong makapagpapaligaya sa Kanya. Okay? For example, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung kaibigan mo. Alam mo na, totoo naman na makapagbibigay sa Kanya ng kaligayahan is pag nagkaroon siya ng loving relationship kay God. Pag natutunan niya mag-serve kay God. Okay? So, dun magkakaroon ng purpose yung buhay niya. Okay? So, and then, yun yung ano natin ba, yung purpose dito sa mundo. Hindi naman kailangan maging ano tayo ba, mag-struggle na maging talagang matalino or something professional or something, maging sikat, maging mayaman. Hindi naman kailangan struggle natin yun para lang magkaroon tayo ng purpose. Okay? Simple lang naman ng ano ba, okay? I-desire natin na maging servant tayo ni God, okay? And then, yun, mag-engage tayo palagi sa meditation. Then, yung buhay natin, gradually, makaka-feel ka na parang maiiba yung buhay mo, mas mas purposeful siya. Mafe-feel mo na may purpose ka eh. Hindi ka madidepress pag nagsiserve ka kay God. Pag tinutulungan mo yung ibang tao na maging closer kay God, okay? So yan po yung yan po talaga yung yung makaka-experience ka. Yung real purpose or yung goal or yung purpose ng buhay mo, mararamdaman mo dapat yun, okay? Mararamdaman mo dapat yun. So, kung na-experience na natin yung material na tinahak natin yung materialist na buhay, and then yung result is hindi maganda, kay depressed ka, naging miserable yung buhay mo, then merong option, okay? Yung second option is ito na po yun, yung spiritual life, okay? So mag-spiritual life ka, okay? Kumbaga i-try mo yung yung mag-engage sa service ni God. So yung pinaka maganda na gawin po natin is palagi po kayong makinig dito sa Living with Meditation, mag-engage kayo sa meditation practice nyo sa bahay, and then mag-ask kayo ng question kasi iba-iba naman po tayong situation eh. Yung iba sa atin nanay, yung iba tatay, yung iba estudyante pa lang, yung iba mayaman, yung iba mahirap, yung iba sikat,
Okay, hindi naman masama yun na mayaman ka, sikat ka, or something, matalino ka, or may talent ka. Lahat naman yun, pwede mo yun gamitin sa service kay God. Okay? So, kumbaga, for example, super yaman mo, super sikat mo, or super, super uh, talented mo, di ba? Hindi mo naman kailangan i-give up yun lahat. Okay? So, pwede mo kasi yun magamit sa service mo kay God, di ba? Kumbaga, instead na gamitin mo yun lahat para sa enjoyment mo, material enjoyment ng katawan mo, di ba? Paritoke ka, travel ka kung saan-saan, di ba? Bibili ka ng mga mamahaling alahas, bag, or something sasakyan. Pwede mo yun actually gamitin sa service kay God. Pag sarili mo lang iniisip mo, hindi mo ma-feel yung purposeful na buhay. Okay? Makaka-feel pa rin tayo ng emptiness kasi spirit tayo, kailangan natin ng spiritual na pagkain. Okay? Kung alam natin, ang alam lang natin yung pagkain nitong katawan, okay, kahit kumain tayo ng kumain, di ba? Mag-enjoy na mag-enjoy gamit tong katawan. At the end of the day, makaka-experience pa rin tayo ng emptiness. Okay? And yun nga, pag yun, ganun din yung sinet up natin sa buhay ng anak natin, ng nanay natin, ng kapatid natin, doon lang iikot sa material activity, hindi pa rin sila makaka-experience ng much deeper, mas malalim na, na purpose sa buhay. Okay? So, makukuha natin, mafe-feel natin yung mas higher na purpose pag nag-engage tayo sa loving service kay God. In which, kung gusto talaga natin to malaman, gusto natin mag-engage dito, so pwede tayo mag-ask ng tulong sa mga tao na nag-i-engage dito sa loving service. Okay? So yung loving service kay God is tinatawag tinatawag siyang bhakti yoga. Okay? So yung mga nag-practice po nito ng devotional service kay God, nakaka-experience sila ng mas purposeful na buhay. Okay? And then if gusto rin natin malasap yung yung na-experience nila, okay, pwede tayo mag-ask ng tulong sa kanila na paano ano yung gagawin ko sa buhay ko ba para gusto ko rin malasap yung yung purposeful na buhay. Okay, so yun. Okay, so yun po yung natin ba, so na-compare natin yung dalawa na pwedeng tahakin natin sa buhay natin. So kung titingnan natin, limited na lang yung time natin, di ba? Okay? So meron pa tayong chance, di ba? So pag sineryoso natin, okay, itong process na to, then yun, makaka-experience ka. I-try nyo itong meditation process and then try nyo mag-associate. Okay? Palagi kayong mag-associate dito sa mga community calls, mag-ask kayo ng question, mag-class kayo. Then, yun, matututunan nyo kung paano yun gawin. Okay? Yung devotional service kay God, yung mag-act ka dito sa mundo na servant ni God. Okay? So, yun lang po siguro yung ma-share ko ngayon, and yun, kung meron po atang question, okay? Haribol, meron po ba kayong question? Open na po ang ating question and answer. Pwede po kayong mag-raise ng hand or magsulat po kayo dito sa chat box. Ang question po is, na-fulfill ko na ba ang purpose ko sa mundo at ano ang purpose ko? Kung alam niyo ang purpose niyo. At kung may question kayo po doon sa mga napaliwanag ni Sir Toots, no? Okay, so pagkakataon po natin na mag-question kung meron tayong gustong malaman. Kasi importante po na alam natin ang direksyon natin sa buhay, no? Hindi yung paanod-anod lang tayo sa wave ng buhay. Wala tayong sariling bait. Wala tayong sariling desisyon na yung nakakatulong talaga sa atin. Okay, so meron po tayong question. Okay, so habang
Nag-aantay po tayo na inyong mga questions dito sa ating chat box. Ina-announce ko lang po na meron tayong ongoing na mga advanced classes, Christianity classes, reincarnation classes. Kung gusto ninyo pong ma-avail itong mga advanced classes po na ito, advanced topics, advanced courses, ay mag-message lang po kayo sa inyong respective teachers para ma-book namin po kayo. Kasi may batches po tayo, no? At maka-join kayo sa mga next batch. Okay? So, may uumpisa naman na po tayo na sa Dana Bhakti. Sana po ay maka-join din po kayo dito. Okay, so meron na po isang question galing po kay Ma'am Luz Biminda. Paano po pag namatay ang tao na hindi pa niya nagagampanan ang kanyang purpose sa buhay? Ito ba ay magagawa niya sa kanyang another life? Thank you po, Ma'am. Okay, so yung tanong po na pag hindi pa na ano natin yung purpose natin within this lifespan natin, magkakaroon pa po tayo ng chance ulit ng next life para ma-achieve natin yun. So, kumbaga, yung mercy sa atin ni God is bibigyan niya tayo ng chance para ma-attain natin. Kasi eternal po tayo and eternal po tayo. Hindi naman, sinabi ko po nga kanina na wala man tayong kamatayan. Itong body natin is time will come, masisira to. Then, if hindi natin na-attain, hindi tayo nag-spiritual life, hindi natin minahal si God, then magkakaroon ulit tayo ng chance the next life natin hanggang na ma-attain natin yun. Okay? So pero syempre, mas maganda po na ma-achieve natin yun sa lifetime natin ngayon kasi dito po sa mundo is suffering po dito. Kumbaga pag naghintay ka na naman ng next life, next chance mo na naman next life, makaka-experience na naman tayo ng birth, disease, old age, death, magulong mundo, di ba? So, kumbaga paulit-ulit na natin tong na-experience dito sa mundo. Kumbaga, it's time to na ma-achieve natin yun in this lifetime kasi napaka-precious po ng buhay natin. Itong human form of life natin na kailangan nating seryosohin na ngayon kasi pag next life na naman, magsasuffer na naman tayo. Okay? So, yun po yung kailangan nating gawin. Magkakaroon po tayo ulit ng chance. Okay? Wala po kayong sounds, ma'am. Wala po kayong sounds. Thank you po, sir, sa paliwanag niyo. Ma'am, kung meron po kayong follow-up question ulit doon sa sinagot ni sir, mag-write down lang po kayo sa chat box. Okay, meron po tayong next question. Galing po kay Ma'am Grace. Ang life ko po is revolving mainly around work and home. Paano ko po ma-fulfill ang purpose ko sa dalawang ito? Sapat na po ba na bawat labor ko i-offer ko kay Lord? Arbol, thank you. Okay. So, yun po yung work and home po yung So, almost po karamihan sa atin ganun din, di ba? Nagtatrabaho tayo, especially yung mga working class na may mga pamilya na nagtatrabaho tayo and then uwi sa bahay, magpapahinga and then trabaho na naman. So, ang pinaka unang gawin po natin is i-try talaga natin na yung buhay natin na makapag-meditate tayo. Mag-engage tayo sa meditation. Kahit busy-busy tayo, kumbaga, kailangan natin ng meditation part sa buhay talaga natin, which is, ito po actually yung pinaka-importante. Hindi lang dapat siya yung part ng buhay natin, which is, ito dapat yung maging, maging foundation ng buhay natin is yung meditation process. Kasi, dun po, pag nag-practice tayo ng meditation, okay, makaka-experience tayo ng purification sa heart and mind natin. Once na na-purify yung heart and mind natin,
maririnig natin yung instruction sa atin ni God kung ano man na gustong ipagawa niya sa'yo, okay? Or i-arrange niya yung buhay mo na makakapag-engage ka pa mas lalo, magkakaroon ka ng intelligence kung paano mo gamitin yung buhay mo in His loving service. So ito po yung pinaka-foundation, mag-try po muna tayo ng meditation process, and then magkakaroon ka dyan ng desire na gusto ko pa mag-serve, gusto ko pang malaman kung ano yung mundo ng loving service kay God. Then pag naka-experience ka ng ganun, gusto mo pa mag-serve, pwede po kayo mag-contact sa mga teachers dito sa Living with Meditation, and then magbibigay sila, pwede po kayong bigyan ng certain na activity para mas lalo nyo pang ma-experience yung ano ba uh, yung loving service kay God, kasi yun yung purpose eh. Doon tayo magkakaroon ng purpose eh sa ano ba, kasi marami pa tayong kailangan malaman sa spiritual life, sa pag-serve kay God. So doon po muna yun mag-uumpisa, okay? Mag-chant tayo palagi, mag-meditate tayo, then makinig tayo ng mga class, and then the more tayong napupurify, the more tayo magiging desirous na mag-serve, and then yun, mag-ask tayo ng tulong, mag-approach tayo sa mga tao na nagsiserve kay God, okay? So yun, pwede po kayo kung sino man po yung teacher na nag-handle sa inyo, so doon na po kayo, pwede nyo po pag-usapan kung ano pa ba yung ang pwede kong gawin para mas lalo pa akong maging pleasing, makapag-serve kay God, and then magkaroon ng purpose yung buhay ko. So yun lang po. Okay, thank you po, sir, sa paliwanag. Ma'am Grace, kung may follow-up question po kayo, ay pwede po ninyong ihabol. So anyone, kung meron pa po kayong question about sa purpose ng ating buhay sa mundo, kung nagagawa po natin ito. Anyone? Ako po mag-share. Si ma'am po. Sige po, ma'am. Dati hindi ko alam kung anong purpose ko sa mundo. Sabi ko minsan, ay uuwi ako sa bahay. Wala naman akong gagawin doon. Tapos mabobore lang ako. So siguro doon muna ako sa barkada ko. Diba? Ganon. Kasi wala akong direksyon eh. Tapos ayun, so once na nagbarkada na tayo, tapos hindi pa maganda yung ating mga barkada, so matututo tayo ng mga hindi dapat matutunan, no? So paanod-anod lang tayo, sasama tayo doon dahil wala po tayong direksyon, no? So once nakakagawa tayo ng mga activities na ito ay para sa ating pansariling kapakanan, ito po ay nakakakos po sa atin ng mababandage tayo, i-entangle tayo dito sa material world. So dadami po yung ating mga makukumit ng mga sinful activities, no? Hanggang sa akala natin ay nag-i-enjoy tayo noon. Pero darating ang time na hindi talaga ma-fulfill or hindi talaga natin masasatisfy yung ating sarili ng mga bagay na ginagawa natin pag ito ay material thing. No? Kasi kahit punuin natin, busugin natin ng alak, no? Sugal, babae, or bisyo, anything. Dahil yun po ay pangkatawan lang na pagnanasa natin, no? Kung alam natin po tayo ay spirit soul, ang ating totoong katangian ay spiritual. So, kailangan po na ang makakapag-satisfy lang sa atin ay spiritual din. So, kailangan nating malaman kung ano yung spiritual food, kailangan natin malaman kung ano yung mga spiritual activities kasi yun lang po ang makakapag
magpasatisfy sa atin. At ito na po yung tinuturo natin, ang ating holy names, no? Chanting of holy names. At nagpapasalamat po ako, no, na natutunan ko po itong meditation process na ito dahil nung natuto po ako nito, talagang hindi may direction na yung buhay ko, no? Hindi ko na nasayang, although marami ako nasayang na oras, panahon, pero may pagkakataon pa, no? Ayoko na yung hindi ko alam kung saan ako pupunta, doon ba ako sa ditong barkada o doon sa barkada na 'to. Hindi po, may direction na, no? May direction. Masarap po yung may direction dahil meron kang may purpose tayo, no? So sana po ay ganito rin po yung ating hinahanap, no? Yung real purpose ng ating buhay. Maraming salamat po sa pag-share. Thank you. Anyone? Kung meron pa pong, okay, meron po si Ma'am Luz Biminda. Ang akala ko po na purpose in life ko ay ang magkaanak at makapagtapos sila ng pag-aaral. Pero hindi pa po pala yun. Yan. So maidadagdag po kayo dito, sir? Yun po yung mga, actually yun din yung akala ng karamihan, okay, na magkaroon ng anak, makapagtapos yung anak sa school, okay. But yun nga po yung ano ba, dahil yun po sa hindi po talaga natin kilala yung sarili natin as spirit soul. So yun yung nagiging goal natin, yung goal ng ano ba, yung ano lang material knowledge ba na ano yan na matutunan natin kay or something, makapagtapos lang yung ano yan, yung mga anak natin, but pwede naman natin sila matulungan na something spiritual, okay? Kasi lalaki sila, magkakaroon sila ng trabaho, magkakaroon din sila ng ano ng family. Then ganun din yung gagawin nila sa buhay nila, okay? So paano kung ano yan? Ang isa pa is hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari kasi wala tayong kasiguraduhan dito sa mundo eh. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw, susunod na taon, or ilang ano ba. So, kumbaga, alamin natin yung real identity natin and mag-act tayo according dun, okay? As a servant ni God, okay? So, pwede mo maturuan yung bata, yung mga anak mo, na maging servant din sila ni God. Hindi lang yung ano lang, maging successful lang sila materially, which is magiging empty pa rin sila in the future. Okay? So, yan. Ano pa po? Thank you po, sir. Meron po ditong, thank you po, Ma'am Minda, sa inyong insights po. Si Ma'am Lenny, sabi po ni Ma'am Lenny Haribol, ano po ang magandang gawin para makabawi sa isang tao na nasaktan mo ng labis emotionally? Okay, so, yun. Siyempre, kailangan mong mag-ask ng forgiveness dun sa person talaga na yun, yung sincere ka. And kung ano man yung ginawa mo sa person na yun na nag-cause sa kanya ng ano ba, ng suffering, wag mo na siyang ano ba, wag mo na siyang ulitin ba. And isa pa, kailangan mong tulungan yung sarili mo, okay, na maging closer ka kay God, and then yung person na yun tulungan mo din na maging closer kay God. Doon lang talaga yung ano yan, magiging maayos yun eh. Kasi yung purpose naman, 'di ba, nasaktan mo yung person, ibig sabihin may relationship ka doon sa person na yun, 'di ba? So kung gusto nating magkaroon ng ng relationship na which is relationship ng anak sa parents, ng lover sa asawa, tapos sa for example, sa lover, sa tatay, sa nanay natin, ang pinaka talaga sa family natin, ang pinaka maganda talaga if centered siya sa spiritual life, okay? Pag hindi siya centered sa spiritual life, yung relationship nyo,
maaano lang, magiging miserable lang yung result niyan. Kasi, yun na nga, kung ano man, hindi mo makontrol yung senses mo dahil wala kang pinaguhugutan na spiritual happiness. So ngayon, yung happiness mo is happiness ng katawan. So usually sa relationship, maghahabol ka ng ano ba ng happiness na kung ano yung sasabihin ng isip mo, yun yung gagawin mo ba. So ngayon, kahit na ano yan na yung activity na yun makakasira sa relationship mo or sa trust ng person na yun. So yun na nga yun yung magiging result dahil sa too much na ano natin pagka-entangled sa material activity, sa material pleasure. For example, yung isang tao sa drugs, di ba? Maraming nasisira na relationship dahil sa addiction sa drugs, sa alak, sa pambababae, sa even games, di ba? Even sa kung ano man na ano ba na pinaadikan natin, hindi natin yun, pag hindi natin yan na control, di ba? Masisira natin or magkakaroon ng ano ba ng masasaktan natin yung loved ones natin ba. So ngayon, kung gusto mong makabawi, okay, kailangan mong ano yan, baguhin yung sarili mo, kung ano man yung ano yan, mga mali mong ginawa, hindi mo na yun babalikan at makakatulong dun yung meditation process. The more kang nagme-meditate, the more mong makaka-experience ng spiritual happiness, the lesser na magiging attracted ka sa mga activities na makamundo, di ba? So ngayon, pag ganun, yung ano yan, pag centered yung relationship niyo sa spiritual life, then magiging masaya yung relationship mo kasi si God yung source ng happiness eh. Pag pareho kayo, yung family niyo is connected dun sa source ng happiness, then magiging ano yan, magiging masaya yung family. Magkakaroon ng real purpose kayong lahat. Okay? Magsiserve kayo kay God ng ano ba na as a family, as a lover, as a friend, as a father and daughter, as a ano yan, mother and son, di ba? So yun yung ano po, yun yung kailangan po natin na gawin. Okay? Okay, so salamat po sir sa inyong paliwanag. Okay. So, yan. Meron pa po bang hahabol sa mga questions about sa ating purpose dito sa mundo? Kung fulfill na po ba natin ito? Okay. Okay, so kung meron pa po tayong mga ihahabol na question, ay itanong na lang po natin sa ating mga respective teachers. Pwede na po tayo mag-end ng ating community call. Maraming salamat po, Sir Toots, sa Okay, inyong... so thank you very much din po. Thank you po. Sa inyo at sa lahat ng nag-attend po. Apo. At sa lahat po na mga regular students, sana po ay gawin natin pong ugali na umattend tayo sa ating Saturday community call. Dahil marami po tayo dito matututunan, no? Pwede tayong mag-question at pwede tayong mag-share na insights natin, no? At salamat po, sir. Opo, maraming salamat po, ma'am. Salamat po, sir. Okay, see you next week, Sabado ulit. Okay, salamat po. Thank you po. Bye-bye po. Ending curtain po ba tayo? Ano ma'am? Thank you po.